Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa Inquirer.net tungkol sa mga pahayag ni Senator-elect Erwin Tulfo. Marami siyang sinabi tungkol sa impeachment. Unahin ko lang na bigyan ng reaksyon itong statement niya na hanggang ngayon daw nagtataka siya, nagtatanong bakit maraming hindi bumoto sa kanya. Kasi di ba number 1 siya palagi sa mga survey or kaya number 1, number 2. Biglang naungusan siya, naging number 4 na lang. So ito ang sabi ng Inquirer. Despite ranking 4th and getting over 17 million votes in the last May elections, Tulfo admitted that he is still wondering until now about those who did not vote for him. Ito ang kanyang tanong sa sarili. Is it because they don't trust me? Is it because they think I am biased? Those are the questions that linger in my mind every day. Why didn't they vote for me? What was I lacking? Said Tulfo. Okay, so kayo, tayo, kasi ako hindi ko siya binotohan. Bakit hindi nyo siya binotohan? Bakit hindi ko siya binoto? Okay? Nung una, bilib na bilib ako dito sa mga Tulfo brothers, lalo na itong si Erwin Tulfo kasi talagang binibirahan niya yung mga Duterte supporter itong si Erwin Tulfo noon. Yung, lalo na yung war on drugs. Maganda ang kanyang mga expose. But lately, kahit nung nag-DSWD secretary siya, action man. Mabilis kumilos. Yan ang gusto ko. Hanggang, taka na lang ako dahil hindi siya na confirm sa CA. Yun pala, unti-unti nang lumalabas yung mga question sa kanyang citizenship. Kaya yun, ang unang yung Eric Selbis, ano na ba yung pangalan niya? Basta Eric Selbister. Yun ang una. Tapos, ito na, dumikit na siya ng todo kay Speaker Martin Romualdez. To me, yun yung malaking dahilan kung bakit nawalan na ako ng kwan sa kanya dahil nga kitang-kita naman yung mga actions ni Speaker Romualdez. In fairness, masipag siya when it comes to legislation, maraming na ipapasang batas. Kailang, yun na, sobrang, yun na, yung impeachment kay BP Sara. Tapos, napalinya pa siya sa Marcos Alyansa. Yung ginawa nila na pinilit na impeachment ni BP Sara, dinagdagan pa yung kidnapping, aresto kay PRRD. Yun na. So, protest vote. Tingnan lang natin yung local absentee voting. Supposed to be itong mga men and women in uniform dahil loyal sila sa commander-in-chief nila sa most likely doon sila boboto sa administrasyon. Kaya lang ang laking revelation yun. Ni isa walang nanalo sa alyansa kasama na si Erwin Tulfo. So, anong ibig sabihin nun? Ang pinakamataas lang na ranking ng alyansa si ex-senator General Ping Lacson, number 15. Siya lang ang So, mahina siya sa mata ng mga men and women in uniform. So, lalo na sa mga DDS. Am I biased? Sabi niya dito. They don't trust me. Oh yes, of course. Yung mga hindi bumoto sa kanya, walang trust. Is it because they think I am biased? To me,
Yes, lalo na dito sa usaping impeachment. Dito, tinanong din siya anong masasabi niya doon sa 18.5 na boto, yung tama ba yan o no? Which I appreciate dahil time hindi niya sinagot. Hindi katulad ng dalawang senator-elect na maingay, Senator-elect Tito Soto at Ping Lacson, sila na mali yan, hindi yan tama. Nagko-commit na sila. Maganda ang sagot ni Senator-elect Erwin Tulfo na magtatanong pa ako kay baguhan ako niyan. Which is very good. He is now seeking the guidance of veteran senators. Sino? Yung kapatid niya, si Rapi Tulfo, na kasama doon sa 18 na bumoto, ibalik ang impeachment complaint. Magtatanong. Sino pa yung sinabi niyang pagtanungan niya? Si former Senator Orlando Mercado. Meron pa siyang sinabi dito eh. Balihan. Okay, Senator Franklin Drilon. Okay yan. Kaya lang, sabi rin niya, outgoing Senator Aquilino Coco Pimentel. Medyo na yan. Alanganin na. Kasi, Senator Pimentel, napakagandang umpisa niya. Kasi talagang oposisyon. Kaya lang, lately, bago siya umalis, hindi na siya oposisyon, kundi pro-Marcos na siya. Ngayon, yung debate sa Senate floor, nako, tinalo siya ni Senator Batorni. Alam niyo naman si Bato na naging attorney. Akala niya nagulantang si Senator Pimentel. Akala niya sa balitaktakan nakikinig yung mga kasama niya kasi abogado siya eh. Ang kalaban niya, pulis lang. Nung nagbutuhan, ang dami, sabi niya, nagulantang ako sa dami ng boto, 18 pabor na ibalik. So, ganyan. Dapat irespeto na natin yung 18. So, at saludo ako dito kay Senator-elect Erwin Tulfo dahil hindi na siya nag-comment. Sabi lang niya na nagpapatulong pa siya dahil wala siyang kaalam-alam sa mga bagay-bagay na yun. Yan ang tama. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin ito sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng tahanan ang tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Paglista, pwede. Ay, bayag pa yan dahil sa bahay. Yan may itasurong ko sa... Sis, ang punta yung pagtaas. Arnold lang dia. Sino andi ay? Juwi na tagpong banggat. Amo na ni ang ipambugkos sa ngayero ang hatag sa mga tao. So, dagan dito sila kay Lubinta Kabalay ang tabangan og yero. Sige, kuan yan. Sakto ko na di ka, laliman, sis. Tol, iba ko, ito sa tag-iya. Para hari na kuan. Kusog-kusog gid ang ulan. Ari nutik pa kayo sa payong budyang para takap. Trinidad, nakon.
Rinda na sini. Iwara ang mga